So, yun. Ngayon may dumating tayong package, no? So, meron kasi tayo ditong headless. Ito yung sa Fermata. And yung headless nila is humbucker. In which is meron na rin tayong ganun. Saan ba yun? Ayan. Parang nakukulangan ako sa tunog, lalo na yung twang. Is ang hirap niyang kunin sa ganong gitara. So, kumuha ako ng Strat style. So, nakita ko yung kay Joko Riantaso na Sire SH10 ba yun? Ang mahal, sa 80. No? Although kaya naman pag-ipunan. Actually, may budget naman ako para bilhin siya. Kaya lang parang sa use, hindi naman ako kasing galing ni Joko Riantaso. Parang hindi sulit para sa akin. So, ayan. Nakita nyo namang sealed yan. Nalagay fragile. Which is fragile naman talaga ini dahil gitara ini. So sabi nila itong bag daw nito is waterproof daw, sabi. So ano yung freebies? Yung tremolo, bakit parang iba yung trem? Bakit yung trem niya hindi yung sinusulpak? Teka lang. Staccato naman. Hindi, ganun naman. So tama naman. Pero bakit iba yung trem na kasama? Hindi ito yung trem bar para dito. May thread oh. May thread siya. So hindi ito. At ganun. Silipin natin yung bag, baka nandito. Wala dude. Ano? Ito. So meron. Why? Ito yung trem bar nyo. Yung talagang kasama doon. Ayun. Dalawa yung kasama niya. Hindi ko alam kung why. Hindi ko alam bakit dalawa, no? So, pero ito na yung gitara. Wow. Ang ganda. Ding. Oh. May nakita lang akong problema sa kanya. To be honest, hindi ko alam kung paano gagawin dito. Tingnan yung string, hindi siya nakapantay. Ayan o. Hindi siya nakapantay sa, ayan, sa ganyan. So hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung kailangan, alam ko dito dapat i-adjust yun eh. And pag makita niya yung ano, masyadong close sa dulo. Ayan o. Kita nyo? Yung mga fret nyo, masyadong, ayan o. Bakit ganito to? Masyado siyang, gilid na o. And yung, ayan o, paling. Hindi ko alam kung yung paling, yung neck. Hindi, pantay siya eh. Pantay o. Paling yung neck. Tingnan niya. Hindi pantay. Paling yung neck, as in paling na paling. Ayan o. Hindi ko lang mapakita ko sa inyo, pero yan, pantay ko dyan Tapos i-zoom natin. Kita niyo yan? Paling, di ba? Paling na paling. No? So, pasensya na mong ibabalik ko to. And sa review niya, maganda yung review niya. And totoo yung sinabi nila, ang ganda ng finish niya nung staccato. Sobrang ganda. Pero may nakita akong issue sa kanya, problema. Sayang, napakaganda pa man din niya. No, hindi ko alam kung paano i-adjust to, but mukhang paling yung neck. Meron ako nakitang issue sa kanya. Kasi tignan nyo yung mga pickups, hindi siya nakapantay sa string. So ayan sablay sablay. Ayan, sablay. Nakakalungkot naman, sayang, ang ganda pa man din niya. And sunod kong nakita sa kanya, tignan nyo yung allowance ng string dito. And tignan nyo yung allowance ng string dito. Konti na lang malalaglag na siya.
Konti na lang. Tapos tignan nyo to. Ito yung kahoy. Ito yung kahoy. Tingnan nyo. Hindi siya nakalapat dito. Yung fret wires. Ayun o. Tapos, meron pa ako napansin sa kanya. Sobrang paling nung neck niya. Ayun o, tingnan nyo ha. Isusum natin ha. Isusum natin. Kita nyo? Yung neck is paling. Diba? Hindi man lang pumantay doon sa pick up. Paling na paling siya, no? Kapag nakita nyo siya personal, kitang-kita niyo yung pagkapaling niya. Parang yung buong fretboard and string, naurong siya makaliwa. Tingnan nyo to, ayan, no? Tingnan nyo, laglag na nga dito. Laglag na siya. Ang bira. Pakita ko sa inyo yung gitara ko, ah. Ito, from Fermata. Kita nyo? Kita nyo yung fret, oh. Oh. Pantay siya. Pag sinilip nyo yun dito, ayan, pantay talaga siya. Ayan, oh, pantay na pantay, di ba? Pag tinignan nyo yung mga, string, nakatutok talaga siya dun sa mga poles ng pickups. Ayan, oh. Kahit yung nandun sa kwarto ko. Ito. Kahit ito. Ayan o. Nakatutok talaga yan o. Bawat string. Nakatutok yung ayan o. And ito talagang ito. Smooth na smooth yan. Yung na yan. Wala akong reklamo dyan. Wala akong problema. Ito unang tingin pa lang sablay na. Yan pa lang o. Malalaglag no. Hindi pantay yung bridge. Tsaka tong nut. Hindi siya pantay. So hindi ko alam kung paano natin to ayusin, no. Send ko to sa Clifton guitar. May problema yung gitara po na binigay nyo sa akin. Ang dami. Ang ganda sana niya. Sobrang ganda talaga niya. Nga lang, paling. Paling yung string, fretboard, and yung ito. Ayun, laglag na, oh. Sa bridge nga yung problema niya, oh. Paling yung bridge. To be honest, paling yung bridge, pero may problema rin yung neck. Paling po yung pagkakalagay ng bridge, no? Kasi ito siya ayan, oh. Dito pa lang, oh, kita niyo yung lapat ng string dito, ayan, oh, sablay. So itong na to, hindi niyo na mauurong to. Hindi niyo mauurong yan. Ganyan na yan. Paling po yung pagkakalagay nung bridge po niya, hindi man lang inayos nung manufacturer na pinagpagawa nila ng staccato to. Ayan, oh. Tingnan nyo. Paano nyo pa ayusin yan? Ang mangyayari yan, iuurong nyo to. Iuurong nyo to pag ganun. Which is, hindi na siya nauurong. Mali yung pag-aalagay nila dito. Hindi man lang nila naipantay dito yan, oh. Sa tingin ko sa akin lang siguro to ganito, eh. Ayan, oh. Paling na paling. Maliban doon, pag nakita nyo yung strings, ay yung fret wires, ayan, no, hindi ko alam kung bakit hindi siya nakasagad. Hindi siya sagad sa pinakadulo ng fretboard. Katulad nito. Ayan, no, nakasagad yan. So nakabilog yan, stainless steel yan kasi Evo yan eh. Stainless steel yan, yung fret wires niyan. So ang dami yung issue. Hindi ko alam bakit ganito yung naibigay sa akin ni Clifton Guitars. Hindi ko rin alam kung na-check ba nila yung quality ng mga gitara na sinesend nila sa mga customer. Sana sinesend, chine-check, Clifton Guitars, no? Sana chine-check nyo muna yung gitara bago nyo ibenta, no? Ilagay sa storage nyo or sa market nyo is i-double check yung gitara kung makita nyo mga imperfection na ganyan kasi sobrang importante niyan sa mga marunong tumingin ng gitara. Paano kung hindi marunong tumingin ng gitara yung pinagsendan nyo neto, beginner, matutuwa lang sila sa itsura neto pero hindi nila alam na yung nangyari sa gitara nila is something na luthier lang ang makakaayos. So ang issue kasi doon, ang perwisyo doon is aayusin pa ng luthier to. Gagastos pa sila dito sa luthier. Kasi kung full setup lang, magkano lang naman ang full setup. Pero dahil sa issue nito, malamang may dagdag yan sa luthier.
Kasi kay Sir Mook nagpaayos ako dati doon. May nakita siyang issue sa yung pinaayos ko na string lubog-lubog na eh. So finlat niya 'yon. Inayos niya 'yon. So may dagdag na kagad 'yon. May dagdag na bayad na kagad 'yon. 'Di ba? Setup plus yung ganong issue lang, may dagdag na kagad. Hindi naman ganong kalaki ang dinagdag ni Boss Mook. Maliit lang naman, pero hindi ganon ang issue nitong gitara na 'to eh. Hindi ko alam kung maayos pa nila 'to. Kasi nga sablay po yung pagkakalagay ng black. Ayan oh. Paano mo aayusin 'yan? Yung black is medyo hindi nasukat, medyo ano siya dito sa left side. Kaya ang nangyari din tuloy, lahat ng string nakaurong dito. Nakaurong sa left side. So yung string, ayun oh, laglag na siya oh. Kayo Clifton baka naman kaya nyo itong sinend nyo sa akin kasi flash sale ko to in order. Kayo Pero sinend ba ko na to, na inano ko na to sa Clifton, sinend ba ko na to, and nag-PM ako sa page nila, and I'm making demands ko ano yung pwedeng gawin. So yun lang, Clifton Guitars, no, learn from mistake. Lahat naman tayo nagkakamali, and sinend back ko na tong gitara na to. Gustong gusto ko pa man din sana siya, but sa aming mga marunong talagang tumingin ng gitara and marunong ng mga basic repairs sa gitara, no, that is not just a minor issue, that is major issue, lalo na kung yung trem block is paling po yung trem block ng pagkakalagay ng trem block. Kahit siguro sinong luthier mamumblema dyan. So ayun, mahaba pa yung video, so bibigyan ko kayo ng update kung ano na yung ginawa natin sa staccato after nun. May mga kasunod pa yung video na yun, mga update natin sa staccato. Bakit? Kasi although pinalitan na ni Sir Adrian yun. Sir Adrian, siya po yung owner ng Clifton. Siya po mismo yung nakausap ko, and very nice guy, sa totoo lang. Kaya hindi ako nanghihinayang na bumili lagi sa kanila kasi madali silang kausap, to be honest. Hindi yan ang una kong gitara with Clifton. May acoustic na ako sa kanilang binili. Sa kanila ko nga pala to binili. Enya yan, oh. Ito yung binili ko sa kanila. Yung mga unang gitara ng Enya nila, ayan, dyan ko po binili yon sa kanila, yung Enya na yan. Aside doon, meron pa akong electric guitar na Telecaster with Bixby, around 7,000 ata yun. And binigay ko na yun sa bunso naming kapatid dahil gusto niya matuto mag-gitara. Pangatlong gitara ko na si Staccato, to be honest, and they are new sa market, si Clifton, kaya give them a chance dahil they are making difference din naman pag nagkamali sila. Yun ang maganda sa nila, sobrang dali nilang kausap. So yung Staccato, nung hindi ko na siya ni-return sa Shopee, no, ang nangyari doon is si Boss Adrian nag-make siya ng deal sa akin na isend ko sa kanila through Lala Move yung gitara na may problema, habang sineset up nila yung bagong Staccato doon, and they are making sure na everything is okay bago nila isend sa akin. So pagdating ng gitara doon, sinend naman nila agad yung gitara sa akin, and sinagot nila yung shipping. Ang mahal ng shipping doon kasi Novaliches mo mapadala yun eh, no? So sinagot po ni Sir Adrian yung shipping noon, wala na po akong ginastos. Yung gitara nakuha ko lang siya ng parang pre-order price kasi flash sale nga siya, nasa 12 something, plus yung protection merchandise dun sa Shopee, just in case na magkaroon ng problema within a year, pwede natin i-claim yung insurance niya. Ganun yung ginawa ko. So yun, and yung dumating sa akin, ito na siya, but gagawa tayo ng separate video dyan kasi ang dami pang issue nung Staccato nung dumating din. Pero playable na siya, hindi na major issue, mga minors na lang, in which is fixable naman, kayang ayusin ng luthier, and basically basic setup kaya nating ayusin, no? Kasi ako lang nag-setup yung mga yan din, no? Major full setup ko lang siya, then after nun ako na lang nag-basic setup sa kanya. Dahil marunong naman tayo, no? Tamad lang tayo mag-is-is ng fret, sa totoo lang. Yung ile-level mo yung fret
fret leveling. Wala kasi tayong ganon. Yung ginagamit nilang tools pang level ng fret. Wala tayong ganon. But, ayan kasi, wala akong naging issue dyan. After ko ma-full setup yung mga yan, wala na akong mga major changes na ginawa dyan sa mga gitara na yan. Unlike nung ang dami kong binago dyan. And mag-re-release din ako ng video ng pros and cons ng staccato and kung anong tingin ko with other local brands. Sa ngayon, abangan nyo na lang. So, yun lang. Peace out.